Kung nagpupunta kayo ng SM North EDSA, paniguradong napapansin nyo yung dami ng taong kumakain dito sa may Din Tai Fung. At sa tuwing mapapadaan ako dito, naiisip ko na siguro masarap yung pagkain nila kasi minsan may mahabang pila pa sa harap nito. At ngayon nga, masasagot na yung mga tanong sa isip ko kasi matitikman ko na yung mga pagkain nila. Noong naghahanap kasi kami ng mga kainan, nasaktuhan namin na maikli lang yung pila at pang-apat kami. Dito nga kami inaya at nilibre ng ate ko para kumain. Para sa mga first time kakain dito kagaya ko, ganito pala yung gagawin kapag kakain kayo dito. Una, kukuha muna kayo ng number at bibigyan nila kayo ng listahan na susulatan nyo para sa order. Lahat na nakalista dito ay may picture sa kanilang menu kaya alam nyo na yung itsura ng orderin nyo. Kahit nga pala pang-apat kami sa pila, mga 5 minutes lang kami naghintay at nakapasok na kami. Malawak pala dito sa loob at maaliwalas. Pagpasok nga ay matatanaw nyo na agad itong kanilang open kitchen. Makikita nyo nga dito kung paano nila gawin yung xiaolong bao. Pag upo namin, nakita ko meron ito sa ilalim na lamesa na kulay brown. Dito pala ilagayan ng mga gamit nyo habang kumakain. At tatakpan nyo ito para matago yung mga bag. Sa table, mapapansin nyo na may ganito. Luya ito na maninipis ang hiwa para sa sausawan ng xiaolong bao. May instruction ito kung paano to haluin pero pwede kayo magpa-assist sa staff. By the way po, we have here brood soy sauce and rice vinegar. The perfect ratio po of our xiaolong bao sauce is 1 part of brood soy sauce. 3 parts naman po ng rice vinegar. Pinaghalong brood soy sauce at rice vinegar pala yung sausawan ng xiaolong bao. Habang naghihintay kayo ng order, aalokin nila kayo nitong appetizer at hindi to libre guys, may bayad yan. At binibigay na nga rin pala agad yung bill. Meron silang 8.5% na service charge. Ang sabi ko sa ate ko, siya na bahala sa order kasi madala siya dito. Hindi ko akalain na 4K yung aabutin ng orderin niya. Medyo nalula nga ako sa presyo. Ito yung drinks namin, yung classic iced tea at lemongrass juice. Sa mga hindi pa nakakaalam ng Tagalog ng lemongrass, ito po ay tanglad. At ang sarap nga nito. Ito naman yung kanilang salted egg squid. 480 nga pala yung isang order nito. Kaya kung pupunta kayo dito guys, mag-ready kayo ng budget nyo. Sarap yung pagkakaluto nila dito na bite size lang yung squid. Hindi ito masyadong chewy at manipis lang yung breading. Kaya kapag kinagat nyo, may konting lutong ito at malalasahan yung hindi tinipid sa salted egg at napakasarap. Ito naman yung shrimp fried rice. 285 pesos naman yung isang plato nito. May mga sahog itong itlog, shrimp at maraming onion leeks kaya malasa. The best nga to i-partner dun sa salted egg squid. Ito naman yung 10 pieces nilang xiaolong bao na nagkakahalaga ng 385 pesos. Mainit itong isi-serve sa inyo at meron tong sabaw sa loob kaya ingat kayo kung isusubo nyo agad. Kung kakainin nyo to, pwede nyo munang higupin yung sabaw tsaka nyo ilalagay dito sa sausawan na ginawa kanina. Simple lang yung lasa ng xiaolong bao at yung nagbibigay buhay talaga dito yung sausawan na pinaghalong rice vinegar, brood soy sauce at itong mga luya. Manipis lang din yung balot nitong xiaolong bao kaya hindi ka agad mabubusog. Ito naman yung black pepper beef. Akala ko mas lamang yung lasa ng pepper pero hindi pala, sakto lang yung timpla nito. Masarap naman to kaso hindi balance yung pagkakaluto. Merong part na matigas at merong malambot. Ito naman yung chicken chop fried rice. Hindi rin masyadong makapal yung breading nito at malambot talaga yung chicken. At tingnan nyo to, tumutupi pa sa lambot. Yung kanin nito, same lang din doon sa shrimp fried rice. Pinagkaiba lang, wala itong shrimp. Ito naman yung Chinese kangkong. Nasarapan nga kami dito kasi crunchy pa yung kangkong. Parang yung pagkakaluto dito, pinakuluan saglit tapos ginisa. Talagang malinamnam nga yung lasa nito. Ito naman yung shrimp wonton soup. May kasama itong 4 na pirasong wonton. Matabang yung lasa nito, siguro dapat lagyan nyo ng chili sauce para mas masarap. Yung noodles naman nila malambot at yung parang nadudurog na sa dila. Hindi ko lang gusto yung ganitong style kasi gusto ko nangunguya pa. Ito naman yung laman ng 4 na wonton. Meron itong lamang shrimp at giniling sa loob. Bagay itong orderin sa mga magulang natin na umiiwas na sa maalat. Ito naman yung chocolate lava xiaolong bao. 3 pieces per order nito na 180 pesos. Parang pumapatak na 60 pesos each yung chocolate lava xiaolong bao. Kung o-order kayo nito, dapat samahan nyo nitong rock salt and cheese. 35 pesos yung isang mangkok nito. Sa loob naman ng chocolate lava, ganito karaming chocolate yung laman. At nga nang in-order namin, dito talaga ako pinaka nasarapan. Talagang pipilahan ko nga to dito sa sarap. The best nga yung combination ng alat at konting asim ng rock salt and cheese dito sa chocolate ng xiaolong bao. Tapos yung pinakabalot nito, medyo makapal at chewy. Ang sarap talaga nito guys, promise. Yun nga lang, medyo nakakabitin kasi 60 pesos each din yung isa nito. Kaya kada subo nga talagang nanamnamin mo yung lasa. Sa mga ibang kinain namin dito, wala namang ganong espesyal na lasa. Pero ito talagang chocolate lava xiaolong bao nila. Worth it naman pala talaga tong pilahan sa sarap.